Mabuo tayong lahat. DOST Secretary Mario Montejo, His Excellency Makoto Katsura, Mr. Norio Matsuda, JICA, Dr. Nathaniel Servando of Pag-asa, Governor Amado Espino, Vice Governor Jose Kalimlim, Representative, the very able Representative Marlene Primicias Agabas, Rachel Arenas, and Leopoldo Batawil, Mayor Ricardo Revita, other local government officials, members of the business community, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Sa dami po na mga bumibisitang bagyo sa Pilipinas taon-taon, ang tanong marahil ng ilan, hindi ba tayo nauubusan ng mga pangalang ibibigay sa mga ito? Hindi na bago sa atin na makakita ng mga Pilipinong sumasabak sa abot-tuhod na tubig sa kalsada. Mga bahay at mga sasakyan na lulubog sa baha at mga batang nagsiswimming sa daan. Ang iba siguro sanay na makakita kung hindi man makaranas ng ganito. Tayo naman po. Ayaw nating maging pangkaraniwan na lamang ang mga pangitain o pagkakataong tulad ng mga nabanggit. Sama-sama man nating nalampasan ang mga nagdaang unos, hindi po natin hahayaang masanay na lamang ang Pilipino sa kawalan ng pag-asa. Hindi natin hahayaang tanggapin na lamang ng taong bayan na bahagi na ng realidad sa ating lipunan ang kawalan ng kahandaan at solusyon sa mga problema ang kinakaharap natin. Malinaw po, hindi natin kontrolado ang panahon. Subalit hindi ibig sabihin ito na wala tayong magagawa upang makaiwas sa mga panganib na dulot nito. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang kaalaman at sa puspusang kahandaan. Kapag may tamang kaalaman, mas mababatid natin kung paano harapin ang paparating na kalamidad. Sa pagiging handa, binabawasan natin ang banta nitong peligro. Sa halip na ginugugol natin ang oras at pondo sa paglutas sa dulat nitong perwisyo. Hindi na po natin hihintayin pang may nagdurusa bago tayo kumilos. Nakita nyo marahil ito nung naharap ang ilang probinsya natin sa banta ng tsunami. Sa loob lamang ng ilang oras, agad nating nailikas ang mga kailangang ilikas. Bagamang hindi rumagasa ng husto ang tubig, naging listo at handa ang pambansa at lokal na gobyerno at maging ang mga mamamayan laban po dito. Ang pinagtagumpayan natin ngayon, ang pagpapasinaya sa pinaunlad na Agno River Flood Forecasting and Warning System at ang bagong Agno River Flood Forecasting and Warning Center ay may patunay at patitibay na halimbawa sa matatag nating paninindigan na pangalagaan ang kapakanan ng taong bayan. Bahagi ito ng mandato natin sa bawat Pilipino sa pagdating sa kaunlaran. Walang maiiwan. Ang FFWS at FFWC ang magiging mga susi upang masaagaran nating matimbrehan ang mga ahensya ng gobyerno. Maging ang mga kababayan natin sa mga lugar na maaaring tamaan ng malakas na ulan sa inyo pong probinsya. Tunay na isang malaking tagumpay po ito. Tagumpay hindi lamang nating gobyerno, hindi lamang ng samahan Pilipinas sa tapon, ngunit higit sa lahat, tagumpay ng maraming Pilipinong mabibiyayaan natin ng katiwasayan at maililigtas natin sa mga pangambang dulot po ng bagyo. Let me take this opportunity to thank the Japanese government for their enduring partnership with our country. The completion of these two projects is timely as we celebrate 55 years of cooperation with your country and the 43rd anniversary of Japan's technical assistance for Pag-asa. More than a neighbor, you have become and you are a brother to us Filipinos. This is why we did not hesitate to lend a hand to your people these past months when you have faced many challenges brought about by the earthquake and the tsunami. We share our sympathies with your people. It is doubly gratifying for us that you have found the time and effort to support this project. These gestures show that humanity and compassion extend farther than geographic and cultural borders. I thank you again on behalf of every Filipino. Marami na pong dumarating na mabubuting balita sa ating bansa. Ngunit sa kabila nito, hindi po nagiging kampante ang ating gobyerno. Sa halip, lalo pa tayong kumakayod upang higit pang mapabuti ang pagbabantay natin sa mga paparating na kalamidad.
prioridad pa rin natin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mamamayan. Ano na nga po ba ang mga nagawa at ginagawa natin upang makamit ito? Sa tulong ng Department of Science and Technology, napabilis na natin ang pagpapatupad ng ating mga inisyatiba at hangarin ukol dito. Tinitiyak ng DOST na tuloy-tuloy ang pagpapaunlad ng mga pasilidad ng pag-asa. Mas pinarami na natin at pinagbuti ang ating automatic weather stations, rain gauges, Doppler radars, flood monitoring and forecasting systems. Binago na natin ang ilang kagamitang panahon pa ng kopong-kopong. Mayroon na rin pong dinidevelop na sensors ng DOST laban sa mga landslides, tsunami at red tide. Ang maganda pa rito, gagawin at ididisenyo ang mga kagamitang ito sa bansa po natin. Mas makakatipid tayo at makakapaglaan ng pondo sa iba pang mga proyekto. Pinatutunayan po ng DOST na hindi sa lahat ng pagkakataon, pero lamang ang kanyang makakapagpatakbo ng isang mahusay na proyekto upang tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan. Sa halip na kumiling lamang sa nakalaang pondo, ipinapamalas ni Kalihim Mario Monteo ang kanyang angking talino, disiplina, pagkamalikhain at husay sa pamumuno upang mas makapagsilbi na mabuti sa publiko. Kaya naman, binibigyan pugay natin si Secretary Monteo sa pangunguna niya sa DOST at ang buong DOST sa pagpupursige niyang maisakatuparan ang inisyatiba ng ating pong gobyerno. Naway tularan ka ng iba pa nating mga lingkod bayan. Isa pa po sa mga pinapanukala natin ngayon ay ang paggawa natin ng isang comprehensive 3D map ng buong Pilipinas. Maglalabas po tayo ng mahigit sa 1 bilyong piso para dito. Sa mapping na ito, mas lalawak ang pagtanaw natin sa bawat sulok ng bansa na magpapalakas sa kakayahan nating malaman ang mga lugar na maaaring datnan ng baha at iba pang sakuna. Malaking tulong din ito upang mabigyan tayo ng karagdagang oras para matulungan ang ating mga kababayang babahain. Baka may ilan pong umalma sa gastusin natin sa proyekto ito. Baka sabihin nila, bakit ang laki naman ng inilalabas na pondo? Gusto ko lang pong igit, buhay ang maisasalba natin dito. Isama pa natin ang mga bahay, ari-arian at kabuhayan ng mga Pilipinong ating matutulungan. Nasa isang geohazard area po ang Pilipinas. May 66 tayong probinsya na may nakaambang panganib. Tama lang naman po siguro kung paglalaanan natin na kaukulang pondo ang pangangalaga sa mga ito. Hindi po ba? Bago po ako magtapos, may mensahe lang po ako para sa ating mga kawani sa gobyerno. Ito pong ideya ng pagiging handa ay nilalatag natin. Hindi lamang para sa nakaambang delubyo, inilalatag natin ito sa lahat ng aspeto ng gobyerno. Alam kong uulanin pa kayo ng tukso na abusuhin ang kapangyarihan at maging makasarili. Alam kong babagyuhin pa kayo ng tukso ng katiwalian. Ang panawagan ko sa inyo, maging matatag po tayo. Isipin ninyo ang bayan bago ang sarili. Makipagtulungan kayo sa gobyerno, sa lokal na pamahalaan at sa mamamayan. Kaya naman po, kaduendak nga tumurong iti nalintig nga dalan. Tapno matungpal tayo amin dagiti arapaap tayo. Mga isang oras ko po pre-practice yun talaga. Mukhang mali pa. Maraming salamat po at bago nga ako magtapos, ako po'y bagong kongresista, may baha kami sa Tarlac City. Dito po sa inyo para nakalagay na lahat, di ba? Agno, mayroon tayo forecasting. Nung panahon ko po, kakausapin ko na yung Agno River Basin, kakausapin ko pa yung Pampanga River Basin. Ang ginawa po sa amin ay trumpo. Pinagpasa-pasa lang nung dalawang sakay ng gobyerno yun at wala po halos nangyari. Dito po, asahan nyo, hindi na ho ganun na sistema. May problema kayo, ayusin po natin lahat. Maraming salamat at mabuhay po kayo lahat.